Welcome to Sir Alo TV. Isang malaking karangalan na ipakilala sa inyo ang isa sa pinakamahusay na guro sa Pilipino sa sekundarya sa lungsod Valenzuela. Ang nagkamit ng mga sumusunod na karangalan. Natatanging karangalan Best in Manipulative IMS LMS. Natatanging karangalan Best in ICT Integration. Natatanging karangalan Best in Innovation in Teaching Filipino. Ang kampyon sa Obra Maestra sa Filipino 2020 ng Kapisanan ng mga Guro sa Pilipino sa Lungsod Valenzuela, Ginang Rosalyn Q. Camay mula sa Mapulang Lupa National High School. Saksihan po natin ang kanyang sample video lesson. Matuto at mamangha sa kanyang mahusay na pagtalakay. Cupid at Psyche. Magandang araw klase, ako si Ginang Rosalyn Q. Camay mula sa Mapulang Lupa National High School at ako ang makakasama ninyo sa video na ito. Ngayong nasa ikasampung baitang ka na, pag-aaralan natin ang mga panitikan mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa unang markahan, tatalakayin natin ang panitikang Mediterranean at ang mga bansang nakapaloob dito ay ang Roma, ang Syria, Gresya, Pransya, Ehipto, at Mesopotamia na ngayon ay tinatawag na Iraq. Handa ka na ba? Simulan natin sa aralin isa. Isang mitolohiya mula sa bansang Roma ang nakakakilig na love story ni Cupid at Psyche. Pero bago tayo magsimula, mag-tour muna tayo sa bansang Roma at ang makikita ninyo sa aking likuran ay ang sikat na Coliseum. Ito ang pinakamalaking amphitheater sa buong daigdig. Dito nagaganap at mapapanood ang iba't ibang uri ng laro at labanan. At hindi lang iyan, marami din silang mga paniniwala at alamin natin sa tulong ng susunod ninyong mapapanood. Kilalanin natin ang 12 Diyos at Diyosa ng mitolohiyang Romano. Jupiter, hari ng mga Diyos, kalawakan at panahon. Kilala sa tawag na Zeus at sandata niya ay ang kulog at kidlat. Juno, kilala din sa tawag na Hera at siya ang Diyosa ng kalangitan. Minerva, Diyosa ng karunungan at kilala din sa tawag na Athena. Neptune, Diyos ng karagatan, sa lapangang armas at kilala rin bilang Poseidon. Pluto o si Hades, ang Diyos ng impyerno at kamatayan. Vulcan, Diyos ng apoy at tagagawa ng sandata ng mga Diyos. Diana o kilala bilang Artemis, ang Diyosa ng pangangaso, ligaw na hayop at ng buwan. Apollo, ang Diyos ng propesiya. Venus, ang Diyosa ng kagandahan at kilala din sa tawag na Aphrodite. Si Mars, ang Diyos ng digmaan. Mercury, ang mensahero ng mga Diyos, at si Vesta, ang Diyosa ng apoy mula sa pugon. Ang napanood ninyo ay patungkol sa 12 Diyos at Diyosa ng mitolohiyang Romano. Tulad dito sa Pilipinas, naniniwala at sumasamba sila hindi lamang sa isang Diyos, at inuukit pa nila tulad na lamang ng estatwang ito. At dahil sa taglay nilang mga kapangyarihan, tinatawag din silang mga immortal. Ngunit, paano kaya kung ang isang immortal ay umibig sa isang mortal o ordinaryong tao? Ano kaya ang mangyayari? Alamin natin sa kwento ng pag-ibig ni Cupid at Psyche na isinalin sa Ingles ni Edith Hamilton at isinalin naman sa Filipino ni Vilma C. Ambat. Biyaya para sa karamihan pero maituturing na isang sumpa ang perpektong kagandahan na ibinigay kay Psyche, bunso sa 3 magkakapatid na babae ng hari. Sa labis na paghanga at pagsamba sa kanya ng mga kalalakihan ay nakalimutan na si Venus, ang Diyosa ng kagandahan.
Lahat ng papurit karangalan ay napunta kay Psyche, kaya't nagalit si Venus. Inutusan niya si Cupid, ang kanyang anak, upang paibigin si Psyche sa isang nakatatakot na nilalang. Ngunit, nang masilayan ni Cupid ang kagandahan ng dalaga, tila ba napana niya ang kanyang sariling puso at ang pag-ibig na ito ay inilihim niya sa kanyang ina. Hindi naganap ang inaasahan ni Venus na umibig si Psyche sa isang nakatatakot na nilalang. Ang isa pang nakapagtataka ay walang umiibig sa kanya. Kontento ng pagmasdan at sambahin siya ng mga lalaki, subalit hindi ang ibigin siya. Nakapag-asawa na rin at masaya nang namumuhay ang dalawa niyang mga kapatid, maliban sa kanya, at ito ay labis na ikinalungkot ni Psyche. Sa labis na pagkabahala, naglakbay ang haring ama ni Psyche upang humingi ng tulong kay Apollo, ang Diyos ng propesiya. Lingid sa kanyang kaalaman, ay nauna nang humingi ng tulong si Cupid kay Apollo. Pinayuhan niya ito na bihisan ng pamburol si Psyche, dalhin at iwang mag-isa sa tuktok ng bundok. Doon ay susunduin siya ng kanyang mapapang-asawa na isang halimaw. Labis na kalumbayan ang baon ng hari, subalit agad pa rin siyang tumalima sa payo ni Apollo at tinala si Psyche sa itaas ng bundok at iniwang mag-isa. Tumatangis at nanginginig sa takot ang dalaga hanggang sa dumating ang malambing na ihip ng hangin ni Zephyr. Inilipad siya nito patungo sa isang mansyon na tila ipinatayo para sa mga Diyos. Labis ang kanyang pagkamangha sa kagandahan nito. Yari sa pilak at ginto ang mga haligi at ang sahig ay napapalamutian ng mga hiyas. Nag-alinlangan siyang pumasok, ngunit isang tinig ang nangusap sa kanya. Doon ay pinagsilbihan siya ng mga di nakikitang nilalang na naghahanda ng kanyang pagkain at tinutulungan siya sa paliligo. Tulad ng kanyang inaasahan, pagsapit ng gabi ay naramdaman niya ang pagdating ng kanyang asawa at nang marinig niya ang tinig ng lalaki, nawala ang lahat ng takot na kanyang nararamdaman. Hindi niya maaaring makita ang anyo nito tulad ng mga nagsilbi sa kanya. Gayunpaman, naniniwala si Psyche na isang mangingibig ang kanyang napangasawa. Isang gabi ay binalaan siya ng lalaki na may panganib na darating sa pamamagitan ng dalawa niyang kapatid. Darating ang iyong mga kapatid upang magluksa sa lugar kung saan kanila iniwan. Subalit, wag na wag kang magpapakita sa kanila, sapagkat pagbubunga ito ng matinding kalungkutan sa akin at kasiraan sa iyo. Habilin ng lalaki. Nangako naman si Psyche na tatalima sa kagustuhan ng asawa. Naawa si Psyche sa kanyang mga kapatid at nakiusap sa asawa kung maaaring makipagkita sa mga ito. Malungkot na sumang-ayon ng lalaki at pinayuhan niya ng masinsinan na huwag siyang magpapabuyo kanino man na subuking sulyapan ang mukha ng lalaki. Kinaumagahan, masayang nagkita-kita ang magkakapatid sa mansyon. Nag-usisa ang dalawa, ngunit tulad ng ipinangako ni Psyche, inilihim niya ang tunay na pagkatao ng asawa. Dahil sa karangyaan ng kalagayan ni Psyche, binalot ng labis na pangimbulo ang mga puso ng kanyang mga kapatid na humantong sa isang masamang plano. Kinabukasan, muling dumalaw ang dalawang kapatid ng dalaga. Nag-usisa sila ng nag-usisa kay Psyche hanggang malito na at napilitang sabihin ng katotohanang bawal niyang makita ang mukha ng kanyang asawa at hindi niya alam ang anyo nito. Binuyo nila si Psyche na dapat na niyang malaman ng katotohanang isang halimaw ang kanyang napangasawa. Mabait lamang daw ang kanyang asawa ngayon, subalit darating ang araw na siya ay kakainin nito. Natakot si Psyche at humingi siya ng payo sa kanyang mga kapatid. Pagsapit ng gabi, ginawa ni Psyche ang ipinayo ng mga kapatid na magtago ng punyal at lampara sa kanyang silid.
Habang natutulog ang kanyang asawa, ay sisindihan niya ang lampara at buong tapang niyang itatarak ang punyal sa dibdib nito. Ngunit, laking gulat niya nang masilayan sa unang pagkakataon ang itsura ng kanyang asawa. Hindi halimaw ang kanyang nakita, kundi ang pinakagwapong nilalang sa buong mundo. Sa labis na kahihiyan, binalak niyang saksakin ang sarili, ngunit nahulog ang punyal sa kanyang panginginig. Sa pagnanais niyang pagmasdan pa ang kagwapuhan ng kanyang asawa, inilapit niya ang lampara at natuluan ng mainit na langis ang balikat nito. Nagising ang lalaki at natuklasan ang kanyang pagtataksil. Lumisan si Cupid at nagwikang, "Hindi mabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala." Labis ang pagsisisi ni Psyche sa kanyang nagawa. Umuwi si Cupid sa kanyang ina upang pagalingin ang kanyang sugat. Lalong sumidhi ang pagseselos ni Venus sa isinalaysay ng anak. Samantala, humingi naman ng tulong si Psyche sa mga Diyos, ngunit ayaw nilang kalabanin si Venus, kaya't nabuo ang desisyon ni Psyche na maglakbay patungo sa kaharian ni Venus upang humingi ng tawad at ialay ang kanyang sarili bilang isang alipin. Subalit, kapalit nito ay kailangang malampasan niya ang mga pagsubok ni Venus. Ang unang pagsubok ay kailangan niyang paghiwa-hiwalayin ang isang tambak ng magkakahalong binhi at kailangan matapos niya iyon sa loob lamang ng magdamag. Imposibleng magawa iyon ni Psyche, mabuti na lamang at naawa sa kanya ang mga langgam at tinulungan siya. Nagulat si Venus dahil nagawang tapusin ni Psyche ang unang pagsubok. Kinabukasan, kailangan naman niyang makuha ang gintong balahibo ng tupa sa tabi ng ilog na imposibleng magawa ng isang mortal. Inisip ni Psyche na magpalunod na lamang, subalit tinulungan siya ng halaman sa tabi ng ilog at itinuro sa kanya ang paraan kung papaano niya makukuha ang gintong balahibo ng tupa. Hindi pa rin nakontento si Venus at nagbigay pa siya ng pagsubok. Ibinigay niya ang prasko sa dalaga. Kailangan kumuha ni Psyche ng itim na tubig mula sa ilog ng Styx, at ito ay matatagpuan sa tuktok ng mataas na bundok na imposibleng mapuntahan ng mga tao. Tulad ng inaasahan, may tumulong sa kanya. Isang agila ang dumagit ng praskong tanga ni Psyche at ibinalik ito na may lamang itim na tubig. Bagamat nagawa lahat ni Psyche ang lahat ng pagsubok ni Venus, ay galit na galit ang Diyosa dahil alam niya imposibleng magawa ni Psyche ang lahat ng mga ito nang walang tulong ng ibang Diyos, at nagbigay siya ng huling pagsubok na kailangan si Psyche mismo ang makakuha. Binigyan niya si Psyche ng isang kahon na paglalagyan niya ng kagandahang kukunin ni Psyche mula kay Persephone, ang reyna sa ilalim ng lupa. Katulad ng mga nauna, agad tumalima si Psyche. Tinulungan siya ng isang tore na nagbigay sa kanya ng detalyadong hakbang patungo sa kaharian sa ilalim ng lupa. Una, kailangan niyang pumasok sa isang butas na lagusan. Sakay ng bangkang ang bangkero ay si Charon at bayaran ito ng pera. Sa pintuan ng palasyo ay may nagbabantay na isang asong 3 ang ulo. Kailangan bigyan niya ito ng cake upang umamo at makapasok. Agad na nakabalik si Psyche. Gayunpaman, nasubok muli ang karupukan ng dalaga. Sa paghahangad niya ng karagdagang kagandahan upang umibig muli si Cupid sa kanya, natukso siyang kumuha ng kaunting ganda sa loob ng kahon. Nang buksan niya ito, tila walang laman, subalit nakadama siya ng matinding panghihina at agad na nakatulog. Sa mga panahong ito ay magaling na si Cupid at sabik na siyang makita ang kanyang asawa, subalit ibinilanggo siya ng kanyang ina. Mahirap bihagi ng pagmamahal, kaya humanap si Cupid ng paraan. Tumakas siya mula sa bintana.
Nahanap niya agad si Psyche. Bahagya niyang tinusok ng kanyang busog upang ito'y magising. Pinagalitan niyang muli ang kanyang asawa dahil sa pagiging mausisa nito na humantong muli sa kanyang kapahamakan. Sinabi niyang magtungo si Psyche sa kanyang ina at ibigay ang kahon. Dito na magtatapos ang pagpapahirap ng kanyang ina. Noon ay hiniling ni Cupid kay Zeus na gawin na ring immortal si Psyche at hayaan siyang tumira kasama sa kalangitan. Pumayag naman si Zeus at pinainom nila si Psyche ng ambrosia at tuluyan na rin naging immortal at tuluyan na rin itong natanggap ni Venus. Ang pag-ibig, si Cupid, at kaluluwa, si Psyche, ay nagkatagpo sa likod ng mapapait na pagsubok sa kanilang pagsasama ay hindi na mabubuwag kailanman. Nagustuhan mo ba ang kwento? Ngayon ay talakayin natin ang nilalaman ng mitolohiya sa pamamagitan ng 5 P's. Ang unang P ay paniniwala. Kitang-kita natin sa kwento ang paniniwala at pagsamba ng mga Romano sa iba't ibang mga Diyos. Nabanggit din ang ilan sa mga Diyos at kung ano ang kanilang mga kapangyarihan. Siyempre, unahin na natin si Cupid, ang Diyos ng pag-ibig, na kaya magpaibig ng ibang nilalang. Ang kanyang ina na si Venus, ang Diyosa ng kagandahan, si Apollo na siyang hininga ng tulong ng hari upang malaman ang kinabukasan ng kanyang anak, si Zephyr, ang wind god, si Zeus na kinikilalang pinuno ng mga Diyos, at kalaunan si Psyche na naging Diyosa ng kaluluwa sa pag-inom niya ng ambrosia. Isama na rin natin ang paniniwala nila sa wagas na pag-ibig. Pangalawang P ay panibugho. Labis ang galit at pagsaselos ni Venus dahil sa pagkalimot sa kanya ng mga tao at lahat ng atensyon ay napunta na kay Psyche. Tandaan, huwag nating tutularan si Venus. Lahat naman tayo ay may taglay na kagandahan. Dapat tayo magkaroon ng kumpiyansa sa ating mga sarili. Sabi nga sa kasabihan, aanin mo ang kagandahan kung pangit naman ang iyong kalooban. Pangatlong P, pambubuyo. Dahil sa pambubuyong ginawa ng dalawang kapatid ni Psyche ay nakalimutan niya ang pangako sa kanyang asawa at ito'y nagdulot ng pagkasira ng kanilang relasyon. Maaari nating sabihin na ang dalawang kapatid ni Psyche ay nag-utak talangka o tinatawag na crab mentality na isang hindi magandang pag-uugali na hindi natin dapat tularan. Pang-apat na P, pag-ibig, at pang-lima, pagtitiwala. Marami tayong napatunayan sa kwento. Una, magkaiba man ang mundo ng dalawang tao, maaari pa rin silang pagtagpuin ng pag-ibig. Pangalawa, hindi mawawala ang pagsubok sa isang relasyon. Pangatlo, ika nga ni Cupid, hindi mabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala. Sana'y nakatulong ang 5 P na tinalakay ko sa pag-unawa mo ng Cupid at Psyche. Muli natin balikan. Una, paniniwala, panibugho, pambubuyo, pag-ibig at pagtitiwala. Maraming salamat sa pakikinig. Matapos nating matalakay ang mitolohiyang Cupid at Psyche, naghanda ako ng maikling pagsusulit upang sukatin ang iyong pag-unawa. Maghanda ng papel at panulat at sagutan ang gawain sa loob lamang ng 5 minuto. Ang gawain ay may pamagat na Panain mo, kaugnayan ko. Para sa panuto, basahin ang mga sumusunod na pahayag sa bawat puso. Ito ay mga mensahe na maaari nating mapulot mula sa mitolohiya. Suriin kung saan natin ito maiuugnay sa pamamagitan ng pagpili ng angkop na pana. Ito ba ay maaari nating maiugnay sa ating sarili, pamilya, lipunan, pamayanan, o daigdig? Handa ka na ba?
Simulan na natin. Para sa unang bilang, saan panig man tayo ng mundo, kilalanin at palaganapin natin ang pag-ibig sa bawat isa. Bawat isa sa atin ay may kalakasan at kahinaan. Hindi natin dapat kainggitan o ikumpara ang sarili sa iba. Ikatlo, gagawin ang lahat ng paraan sapagkat hangad ng lahat ng magulang ang kaligayahan ng kanyang anak. Ikaapat, magkakaiba man tayo ng organisasyon o pangkat, mahalaga na alam natin ang tamang pagpapahayag ng ating mga paniniwala at kultura. Gayon din ang paggalang sa paniniwala ng iba. At ikalima, anuman ang estado natin sa buhay, lahat tayo ay may pantay na karapatan. Hindi natin dapat gamitin ang ating kapangyarihan sa kapahamakan ng iba.
na natatapos ang video lesson na ito. Maraming salamat sa iyong pakikibahagi. Sana'y meron kang naunawaan at magkita tayong muli sa susunod na talakayan. Hanggang sa muli! Thank you for watching Sir Alo TV. Please don't forget to subscribe.